Lightweight, carbon plated at may aggressive rocker geometry, tumitimbang lang ng 191 grams. Tanong, sapat ba ang tech na to para sa speed training at racing? Tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng Xtep na nakabase sa TikTok shop para sa promotional purposes. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng magiging opinion ko dito ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos. Itong upper layer, tinawag nilang Xtep Fit Technology, isang engineered mesh. Medyo manipis pero hindi naman sobrang nipis. Breathable ang itsura ng material at may potential na magbigay ng secure na fit. Likely may mga fuse overlays para mapanatiling magaan pero matibay. May support structure din sa gilid para makatulong maiwasan ang unnecessary foot movement. Dahil sa kapag tinitingnan ko ito sa midfoot zone ng upper, pansin ko mas dense ang mesh pattern kumpara sa toe box. At may synthetic fuse overlays na naka-align malapit sa lacing area. Ang role nito ay dagdag lockdown at lateral hold para hindi madaling mag-shift ang paa side to side habang tumatakbo. May manipis na internal overlay sa una ng toe box para makatulong magbigay ng structure at hindi mawala sa form. Meron itong 7 lacing holes tapos yung sintas niya mahaba. So mako-customize natin yung pagtali dito. Yung tang naman ito guys dito sa part na to medyo manipis pero dito sa may bandang loob merong padding. Malambot. Hindi naman sobrang kapal yung padding. Nakakatulong ito para hindi basta-basta magkaroon ng irritation yung upper part ng paa natin. Sakto lang yung lapad. Sakto lang din yung haba. Nga pala guys, yung tang nito ay hindi gusseted pero meron siyang dalawang lace keepers. Isa dito at banda rito. Dito naman sa collar lining merong padding. Hindi sobrang kapal, malambot yung nararamdaman ko dito. Nakakatulong ito para may lock ng maayos yung ating heel at hindi basta-basta magkaroon ng irritation yung ating Achilles. Dito naman sa likod merong manipis na plastic overlay na nagdadagdag sa overall structure support. Pero ito guys ay malambot at flexible. So sa tingin ko, mas nakatune ito sa lightweight structure kaysa rigid control. Ang main cushioning foam nito ay tinawag nilang Xtep Ace Plus technology. Sa ngayon, wala silang binanggit sa ads nila kung ano talaga ang material composition ng foam na ito. Based sa ads at kapag tinitingnan ko ito, pinapakaramdaman, parang dual density setup ang gamit dito. Hindi ako sure kung magkaiba ang properties nito pero papakaramdaman ko na lang ng gusto kung ano ang magiging experience ko dito. Wala din ako nakita kung ilan ang stock height nito sa ads nila pero try natin kuhaan ng estimated na sukat. Disclaimer, yung makukuha kong estimated na sukat dito ay hindi official lab measurement. Possible na magkaiba ito, depende sa shoe size at iba pang factors. Ginawa ko ito para makapagbigay ng honest review. Tinanggal ko guys ang insole ng sapatos at sinilip ko yung loob ng sapatos kung saan ako magsisimula magsukat dito sa forefoot. So nakakuha ko ng estimated na sukat dito ng 26.8 mm. Dito naman sa heel, sinilip ko din yung loob ng sapatos kung saan ako magsisimula magsukat. So nakakuha ko dito ng 33.8 mm. At dahil dyan, meron din itong estimated na 7 mm drop. Kinuhaan ko din guys ng estimated na sukat ng insole at nakakuha ko dito ng estimated na 4.2 mm. Malambot, yung pagiging malambot nito, mabilis mag-bounce back. Mababa yung support sa arch, pa-curve dito sa heel. Ang carbon plate naman ito guys ay tinawag na Xtep Power na naka-sandwich ito sa midsole at kasama sa dual density setup ng cushioning system. Base sa ads, ang sapatos na ito ay nakaposisyon para sa advanced at elite runners. Full palm ang design ng plate pero may butas sa gitna na kadalasang ginagawa para mabawasan ng timbang at magbigay ng konting flexibility. Kaya para sa akin, ang role ng plate ay nakatuon sa pagbibigay ng stability at propulsion para mas efficient ang stride transition. Strategic naman ang placement ng rubber outsole sa heel at sa forefoot zones. Based sa ads, tinawag itong Xtep Dura. Pero walang specific na detalyeng binigay kung anong klase ng compound ito. Ang traction pattern ay multi-directional na makikita bilang wave at segmented grooves para makatulong sa grip habang pinapanatili ang flexibility at lightweight feel. Tingnan nyo guys yung rubber outsole ng ganitong angle. Pag ganitong angle, pag ganitong angle. So balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole pagkatapos kong itakbo kung mabilis pang mapudpud ito. 191 grams sa size 7. Tara, subukan na natin sa pagtakbo.
So bago natin pag-usapan kung ano naging performance ito, baka pwede naman yung i-like yung video ko. Pasubscribe na rin po ako. Malaking tulong ito sa pag-upload ko ng video dito sa YouTube. Maraming salamat po. Habang tumatakbo ako, pinapakaramdaman ko talaga yung midsole performance. Nagme-maintain ako ng pace na 5 minutes per kilometer at doon ko napansin, medyo firm ang midsole pero hindi naman sobrang tigas. Para sa akin, may pagkahawig yung overall feel niya sa mga foam tulad ng TPE at PIBA. Hindi to plush na parang max cushion trainer. Hindi to sobrang cushiony, sapat lang para sa mga gustong tumakbo na mabilis. Kung nagsisimula ka pa lang sa pagtakbo, posibleng maramdaman mong medyo matigas ang ride. Kailangan din ng tamang running form, foot strike para mas effective ang cushioning system nito. Na-amaze ako sa response ng midsole, napaka-springy. Kung advanced o elite runner ka, sa tingin ko mag-i-enjoy ka dito. Bukod sa springy feel ng midsole, ang gaan din niyang itakbo at ang sarap niyang ihataw sa takbo. Ramdam na ramdam ko yung energy return, ang effortless ng bawat stride ko. Dagdag pa dito, aggressive ang feel ko sa rocker geometry, kaya mas mabilis ang transition at mas propelling ang bawat takbang ko. At isa pa sa nakaka-amaze dito, kahit hindi ganun kataas ang stock height, consistent pa rin yung response ng midsole sa buong 18 km run ko dito. Dahil dense ang foam, hindi kagad nag-collapse o nag-fade yung energy return, kaya sa tingin ko, pwede ito sa half marathon pataas. Nga pala guys, itong sapatos ay pwede natin gamitin sa speed training at racing. Hindi pwede guys sa easy run, sa LSD kasi baka matigasan ka sa midsole ito. Pagdating sa foot strike pattern, versatile itong sapatos. Pwede sa forefoot strikers, midfoot strikers at maging sa neutral heel strikers basta hindi heavy ang landing sa sakong. Sa stability aspect naman, stable pa rin ang feel kahit dumadaan ako sa pantay na kalsada, pa-curve, pababa o paakyat kahit hindi rigid ang heel counter nito. Kapag maayos ang foot strike at running form mo, hindi ka basta mawawala ng stability. Pero hindi ko to maire-recommend sa mga may heavy stability issues dahil kulang ito sa support at hindi rin talaga siya classified as a stability shoe kundi neutral shoe ito. Sa rubber outsole performance, consistent ang traction sa asphalt at concrete, stable ang grip at walang biglang slip. Isa rin to sa nagbibigay ng stable dito sa sapatos. Pero nung nadaan ako sa parte ng kalsada na may manipis na lumot, medyo nadudulas ito ng konti. Expected ito dahil kahit high traction compounds, natural na limitado ang grip kapag may lumot ang surface. Ang upper layer ay well ventilated, hindi ako nakaramdam ng excessive heat build up sa paa habang tumatakbo. Comfortable pa rin ang overall feel. Maganda rin ang lockdown ng fit, wala ako naramdamang unnecessary movement sa loob ng sapatos habang tumatakbo. At kahit hindi gaseted ang tang, nanatili ito sa pwesto buong takbo dahil sa two-lace keeper system. Pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa pako. Dito sa toe box, dito sa gitna at dito sa heel ay sakto lang yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag at hindi masikip. So para sa akin itong sapatos ay pwede sa medyo malapad na paa, sa normal na lapad na paa at sa narrow ang paa. At sa tingin ko itong sapatos ay hindi pwede sa sobrang lapad na paa. Pagdating naman guys sa sizing nito, ito po ay true to size. So tingnan naman natin guys ang durability nitong sapatos. Unahin natin sa rubber outsole. So naka 18 kilometers na ako dito, ito na ang nangyari sa rubber outsole. Dito may konting-konting gasgas. Dito may konting-konting gasgas. Dito sa gitna, wala pa masyadong kagasgas-gasgas. Para sa akin, matibay yung rubber outsole. Ito naman guys ang nangyari sa midsole niya. Walang malalaking bitak, hindi nabakbak ang kulay. Dito sa kabila, may mga maliliit na bitak pero hindi naman malalim. So tingnan naman natin guys ang dikit ng upper layer at ng midsole ko na wala na. Unahin natin dito sa may bandang toe box. So nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa. Dito sa back, nakadikit pa. Dito sa kabila, nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa. Dito sa harap, nakadikit pa. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una,
medyo firm ang midsole, hindi bagay sa mga beginners. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, wala masyadong heel counter support, malambot at flexible ang heel area. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito, wala man lang siyang reflectorized design. Pangapat na hindi ko nagustuhan dito, yung upper layer niya, madaling pasukan ng tubig. At ang panglimang hindi ko nagustuhan dito, medyo pricey siya. Sa ngayon, nasa 7,000 plus ito. So nandito guys, ang X-Step 160X70 Pro. Hindi ko pa siya magawa ng comparison kasi hindi ko pa ito natatakbo. Pero pag ginawan ko ito ng review, gagawin ko siya ng quick comparison. So yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. Run safe.